Oh, so eto mga bossing, Ministry of the Poor ni Pastor ACQ hindi eksklusibo sa KOJC. Ano ba itong balitang ito? Pakinggan natin. Sabi ko nga sa inyo, eto, nakikita nyo itong baso ko. Ang sarap uminom ng tubig dito. Bakit? Alam mong galing sa malinis. Ang sarap. Fresh na fresh. O, pakinggan natin itong balitan to para makaiwas naman tayo sa nakakatawang balita. Dito naman tayo sa good news. Marami na sa ating mga kababayan ang nakakakilala kay Pastor, ano? But when they mention the name of Pastor Apollo Sikibuloy, parang may nakakabit na kontrobersiya. But this program, bibigyan natin ng pagkakataon si Pastor. Hindi man natin makakasama physically si Pastor, but with you as spokesperson, sino nga ba si Pastor Apollo Sikibuloy? Oo nga, no, salamat sa tanong, kapartner Hana. Sino nga ba si Pastor Apollo Sikibuloy? Kilala siya bilang isang executive pastor, founder ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, isang worldwide organization. Actually, tinatawag natin siyang fastest growing religious organization. Siya po, galing po sa 15. Alam mo, gustong-gusto ko tong istorya na to. Bakit? Kasi maraming nakakakilala kay Pastor Apollo Kibuloy bilang isang successful na Pastor Apollo Kibuloy na. O maraming nakakilala sa kanya bilang isang mayaman na Apollo Kibuloy, bilang isang world-renowned na na pastor, bilang KOJC na, bilang may Kingdom, bilang may Glory Mountain, Prayer Mountain, bilang isang kumbaga kompleto ng tao o evolved na siya noong nakilala natin. Pero alam ba natin kung saan siya nagmula? Alam ba natin kung ano yung buhay niya dati? Papaano siyang makakatulong sa atin? Kasi marami dito sa Pilipinas yung mga walang istorya yung buhay nila. Sino-sino yung mga walang istorya yung buhay nila? Yung mga anak ng mayayaman na mga politiko. Pinanganak sila na may mga gintong kutsara sa labi, sa bibig nila. Walang istorya buhay nila, mga bossing. Wala. Oo, alam mo, ang sinasabi nga nila, mayroon ng mga politiko dyan na nagsasabi, bilib ako sa mga tumatakbo na may mga istorya yung buhay nila. Alam nila kung saan sila nanggaling. Galing sa hirap, meron silang pagsusumikap, umunlad sila. Merong istorya yung buhay nila. Yung mga mayayaman na mga politiko, anak-anak ng mga politiko, katulad niya ni Bongbong, walang istorya buhay niyan. Wala, kasi pinanganak yan, mayaman na siya, wala siyang struggles because lahat ng na-achieve niya sa buhay niya, easy lang niyang nakuha. Bakit? Kasi nga, mayaman na sila. Oh, eto si Pastor Apollo Kibuloy, nagsimula ito sa sobrang hirap. As in, sa bundok nakatira. Imaginein mo, 1970s, nasa bundok sila nakatira. Imagine, lahat ng tao nagsisiksikan sa Maynila. Sila nasa bundok nakatira. Imagine nyo gaano kahirap ang buhay nila. So doon mga bossing, ito yung sinasabi ko na si Pastor Apollo lived among us. Siya ay nabuhay kasama natin sa hirap. Kasi yung dinaanan natin na hirap, baka mas mahirap pa yung dinaanan niya. Yun yung gusto naming ipakilala sa inyo na Pastor Apollo Kibuloy. Kasi bago siya naging isang Pastor Apollo Kibuloy na sikat na sa buong mundo, na may malawak at malaking simbahan na sa buong mundo, siya po ay nagsimula bilang isang anak, bilang isang taga-bundok, bilang kumakain ng isang beses ng isang araw, bilang halos mamalimos, ganun siya nagsimula. So, he lived among us. Nabuhay siya ng halos kaparehas natin. At lahat ng mga ginawa niya sa buhay niya, yun yung naging formula niya sa success. At yun din yung gusto ko na makita natin sa kanya. Saan ba siya nagsimula? Paano ba siya umunlad? Malay mo may matutunan tayo. Kasi kung posibleng nangyari sa kanya, pwede ding mangyari sa atin. Hindi ba?
Kaya ipinakikilala natin si Pastor Apollo Kibuloy para malaman nyo kung saan siya nanggaling, kung kaya niya. Sigurado ako kung nasolve niya yung problema niya noon, sigurado ako na kaya din nating isolve yung problema natin at kaya niyang isolve yung problema natin. Members lang. Napaka-humble beginnings po ng Kingdom of Jesus Christ. In fact, kinukwento nga ni Pastor na walang-wala talaga sila dati. Every meal was a challenge that time. So ngayon po, makita natin because of the leadership and great faith of our beloved pastor, napalago niya po ang Kingdom of Jesus Christ. Ngayon, meron na pong 7 million strong population ang Kingdom of Jesus Christ, including na po ang lahat ng mga Kingdom Miracle Workers, members, sympathizers, covenant partners ng ating butihing pastor, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. He transcends even the geographical boundaries, even the different races, kumbaga nalampasan ni pastor yon dahil sa kanyang matinding paniniwala at malakas na, kumbaga, kayang determinasyon na para ipalaganap ang Word of God sa buong mundo. So, yun po, kung balik tayo kung sa pinanggalingan ni Pastor. In fact, si Pastor, pinanganak lang siya sa small town sa Davao City, Philippines noong April 25, 1950. Very memorable po yung April 25 para sa lahat. Maraming bata, milyong-milyong bata. Kasi nga, di ba, April 25, sineselebrate yung Children's Day. Oh, birthday ni Pastor Apollo Kibuloy, dapat siya ang binibigyan ng regalo. Birthday niya, alam niyo ginagawa niyan, lahat ng mga bata, libo-libo ang mga bata na umaattend sa kanyang birthday at libo-libo nagpapamigay yan ng mga regalo, nagpapakain ng mga bata sa birthday niya, birthday. Ganon katindi si Pastor Apollo Kibuloy. lumaki si Pastor na mahirap, na ikasyam siya sa magkakapatid. Kanyang ina at saka parents niya From Pampanga. from Lubao, Pampanga. So, Kapampangan din po si Pastor. Pero pinanganak lang po siya sa siyam na magkakapatid. Si Pastor lang po ang pinanganak sa Davao City, sa foothills po ng Mount Apo. Pero nga, laki sa hirap si Pastor. Kaya ramdam niya, makaka-empathize siya sa mga mahihirap din. Na-experience niya po na walang makain. Kaya yun nga kinukwento ni Pastor dati, di ba, na dahil siya yung bunso, siya yung inuutusan ng mga ate at kuya niya, di ba? Na, ikaw ang umutang doon sa tindahan. Minsan, buong araw nakatayo lang siya kasi nga nahihiya siya, umutang. Pero yung, dahil may isang, ang tawag nun, yung Chinese may-ari ng tindahan na, ba't hindi ba kayo naawa sa bata? Kanina pa nakatayo dyan. So siya na mismo ang naglagay ng mga pagkain doon, ng bigas, ng ulam, ng sardinas doon at binigay kay Pastor. At yung kabutihan na yon ang tumatak kay Pastor. So, kaya nga, hanggang sa pag-ikot ni Pastor sa naging evangelist na siya, nakita niya talaga yung kahirapan sa buong Pilipinas. Nasaksihan niya po yan. Kaya sabi ni Pastor na kung pagpapalain siya ng Ama, He will give the bulk of His blessings to help these poor children. Sabi nga ni Pastor, di ba, naging therapy niya ang pagtulong, ang pagbigay sa mga bata. So, ganun po ang short background lang kay Pastor hanggang pong tinawag po siya bilang isang ministro. Naging evangelist po si Pastor hanggang nabuo niya po at tinatag niya po ang The Kingdom of Jesus Christ noong September 1, 1985. So, fast forward po, dahil nga nakita ni Pastor, na-witness ni Pastor ang kahirapan, hindi lang sa Davao, kundi sa iba't ibang panig ng bansa, may ministry to the poor talaga si Pastor. Since 1995, binuo niya po, tinatag niya yung Children's Joy Foundation Incorporated. So, dyan po, mission ni Pastor, di ba, sabi nga niya, nag-promise siya na kung pagpapalain siya, the bulk of the blessings will be given to these children. Kaya ang Children's Joy Foundation po, since 1998 pa po yan, si Pastor, andyan niya po, he feeds, pinapakain niya, binigyan niya ng shelter, ng bahay, pinapaaral niya po ang mga batang ito free. Kaya may gift. Imagine, yung mga bagay, mga bossing, na salat siya noon,
Alam niya, sabi ko nga sa inyo, alam niya kung anong problema ng mga Pilipino. Alam niya kung anong pagkukulang or kakulangan ng mahirap na Pilipino. Pangangailangan ng mahirap na Pilipino. Kaya yun yung naging advokasya niya nung siya ay naging successful na. Paaral siya ng mga bata, pakain ng mga bata, tayo ng eskwelahan. Dinala nga niya yung theme park sa tuwing birthday niya, dinala niya yung theme park sa dyan sa may central compound ng KOJC para lang mapasaya itong mga batang ito. Ang dami siyang pinag-aaral na libre at kung ano pa, daming tinutulungan, foundation, daming ayuda, ang daming mga tree planting activities, coastal cleanup drives and all. Napakadaming ginagawa na ito ni Pastor Apollo Kibuloy para sa Pilipinas. Hindi pa siya nananalo or hindi pa siya kumakandidato even before. At dito siya kasi nga, kaya nga alam niya kung papaano at kung ano yung mga gagawin niya kasi nga nanggaling siya doon. Doon siya sa lahat. Yun yung wala siya noon, wala siyang pagkain, hindi wala siyang sapat na eskwela, na wala siyang pang-aral, wala silang bahay na maayos. Dahil palipat-lipat lang sila, Pampanga, tapos Davao, dyan sila sa paanan ng bundok. So, hindi maayos ang buhay nila. Kaya, noong siya ay umunlad, at kaya niya nang tumulong sa kanyang napapaligiran or yung kanyang simbahan, yan, binigyan sila ng mga kanya-kanyang libreng mga gandang mga bahay, eskwelahan, yan, meron na silang kingdom, tapos doon sa kanilang kongregasyon, doon sa kanilang simbahan sa KOJC, kaya niyang i-provide lahat ng yun. Sobra-sobra abundant yung blessings na ibinibigay sa kanila ng Panginoon. Anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Inilabas niya sa kingdom yung kanyang biyayang natatanggap sa langit. Anong nakinabang? Yaang City of Davao, nakinabang sa biyaya, hindi lang nila sinarili. Yun ang maganda dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Of education program si Pastor. Libre po. Yan po ang dahilan bakit pinatayo ni Pastor. Siya po ang founder ng Jose Maria College Foundation Incorporated. Dahil gusto niya po makapag-aral itong mga bata. Siya din po na-experience niya na kahit nung high school pa siya, di ba? Siya na po ang nagtatrabaho para kahit nag-aaral siya. Minsan nga kinukwento ni Pastor na kung ang ibang bata gusto nila pag nasa Monday, weekdays, di ba? Monday, excited sila, Monday na. Kasi nasa eskwelahan. Tapos si Pastor naman, He dreads oo, parang nalulungkot siya pag Lunes na. Bakit? Kasi pag Lunes na, mas masaya si Pastor. Mas masaya si Pastor pag Lunes na kasi andun na siya sa school, paaralan. sa bahay. Diba? Makapaglaro na siya, makahalubilo niya na yung mga classmates niya. Pero pag weekends na naman, ayan na, trabaho na to. Pero yung mga classmates niya excited for weekends. So baliktad, diba? Kasi lumaki talaga si Pastor sa hirap at hindi basta-basta makapag-aral. So, And because of that, Attorney Kay, marami dun sa nakaka-relate si Pastor Samasa. Oo. He understands yung sufferings, sacrifices na ginagawa ng mga mahihirap basta maitawid lang nila yung mga pangailangan ng ating, of course, ng pamilya nila kasi siya mismo naka-experience kung paano ang maging mahirap, ano ang buhay ng isang mahirap. And with yan. that experience, gusto ni Pastor, mas dumami yung mga taong tulad nung Chinese na Yes. guy Tumulong na sa kanya. tumulong sa kanya na hindi man niya sabihin ano yung kanilang pangailangan, siya na mismo ang nagkusa, di ba, na ibigay kay Pastor. Alam niyo yung istorya nun, hindi ba? Yung inutusan si Pastor na humingi or mangutang doon sa isang Chinese businessman doon sa lugar nila. Sa sobrang hiya niya, hindi siya makalapit kasi nga nahiya siya mangutang, nakatayo lang siya doon. And for a while, nakita siya noong Chinese na yon na nakatayo siya doon. So, ang ginawa nung Chinese na yon, ba't nakatayo ka dyan? Ang ginawa nung Chinese, binigyan siya ng mga pagkain. Hiyang-hiya daw siya noong mga panahon na yun, binigyan siya ng pagkain. At na-realize niya kung anong importance noong ikaw ay nakakaangat sa buhay. Nakita niya yung importance. Kasi kapag nakakaangat ka sa buhay, meron kang means para
makatulong. Kaya yun ang unang tumatak sa isip niya. Yung sitwasyon na yun, talagang yun ang nagpatibay sa kanya. At kaya tumutulong ngayon si Pastor Apollo Kibuloy sa sa society dahil dun. So, kung ano nga yung mga napagdaanan niya dati, yung hirap na napagdaanan niya dati, ayaw niya na sanang maranasan yun ng mga Pilipino. Kaya ginagawa niya ito habang kaya niya pa, habang buhay pa siya, katulong ang simbahan niya, katulong ang SMNI, ginagawa nila yun para sa mga Pilipino. Pastor, yung Panginoon. And with that, gusto ni Pastor ma-replicate yung mga ganong klaseng tao and the opportunities na kulang dito sa ating bansa madagdagan upang wala nang maghirap sa ating mga kababayan. Totoo yan ka-partner Hana. Kasi nga, galing nga si Pastor sa Class E. Mahirap talaga sila. Every meal was a challenge. Yan nga nakikita natin sa screen pagsasadula sa buhay ni Pastor. Ganun po sila kahirap. Kaya nung nakita niyo din sa screen na umiiyak si Pastor, every time po talaga pag sinishare ni Pastor sa kanyang mga programs about sa experience niya, yan po. At saka yung paano, kaya naging therapy niya po ang pagtulong sa bata. Kaya libre po ang edukasyon. Kaya po yun ang rason bakit po itinatag ni Pastor ang Jose Maria College Foundation. Marami na po ang natulungan ni Pastor na pag-graduate ni Pastor. 70% po actually of population ng JMC para po matulungan ang naghihirap na hindi maka-afford makapag-aral. So nakita po lahat ni Pastor yan kasi siya mismo ang naka-experience kung paano maging mahirap, paano walang-wala. So kaya nga, sa Ministry to the Poor dyan po nag-start sa ating tinatawag na Children's Joy Foundation Incorporated. At ang best practice po ng Children's Joy Foundation ni Pastor ay ang ACQ International Children's Day. Every April 25 po yan. Tinatawag po ni Pastor, yan po, nakadedicate po yan para sa mga bata, mga... Alam nyo, may mga napanood pa nga kami kahapon, pinakita sa amin sa SMNI kasi nagurgur yung mga YouTube channels nila dati, di ba? Meron pa pala si Pastor Apollo Kibuloy every Christmas na fair na ginagawa dyan sa Prayer Mountain na yung mga bahay doon, yung pink house doon na bahay ng mga workers. Nako, meron pala doon mga parang light show, yung ang tawag nila dyan? Yung projector, yung anong tawag doon? 3D something? Hindi ko na matandaan kasi nakalimutan ko na yung pangalan. Di ako sa ganun eh. Yung 3D, basta yung nagbabago-bago yung kulay ng bahay, malaking mamahaling proyekto. So, biglang nagpupunta doon, biglang nagkakaroon ng mga Santa Claus doon, mga ganun. Tapos nag-i-snow, ganyan. Tapos may parada ng mga mascots. Nangyayari pala yun tuwing taon-taon. Sabi ko, sayang, sana na-witness namin yun kasi huminto daw. 3D mapping! Tama, 3D mapping, hologram, 3D mapping tawag doon. So yung bahay, yun yung nagsilbing malaking screen ng mga tao. Kasi dito noon, nung bata ako, COD. Yung COD, di ba? Yung dumadaan yung mga yung mga mannequin. Sino dito nakapanood sa COD? Diyan sa Cubao, sa may Alimol. Kay Pastor Kibuloy, ang ganda nung kanya. 3D mapping ang tawag doon. Parang nagkakaroon ng animation doon sa bahay. Yun yung parang nagsilbing green screen. Yung bahay, tapos doon naka-shape yung mga animation na ganyan. Tapos may mga mascot, sila transformer naglalakad. Tapos may mga fair doon, may mga tinda-tinda sila doon. Parang kasi nga liblib na lugar yang Tamayong diyan sa Prayer Mountain. So yung paligid na mga taga Prayer Mountain diyan sa may Tamayong, nakakapunta sila doon. Tapos ang matindi, magbabayad ka lang ng parang 350 pesos, naka-buffet ka pa, naka-attend ka pa noong 3D mapping and light show at kung ano-ano pa diyan sa Prayer Mountain. Yan, Christmas Virtual 3D Mapping. Christmas Village, ang tawag daw nila doon. Ang ganda pa naman ng Prayer Mountain. Dati pala binuksan nila yun sa publiko. Every Christmas, binubuksan pala yun sa publiko. Tapos, meron silang option doon na magbabayad ka 350. Tapos, meron ng buffet. Ang dami ng pagkain noon. Tapos, makaka-attend ka pa doon sa, sa may final show na yan, nung 3D mapping. Ang galing!
Oh, ang galing nun, mga bossing. Sabi ko nga, sana ibalik nila. Natigil lang daw yun nung pandemic. Oh, pero grabe yun. At least nabigyan ng experience na ganun yung mga taga-bundok. Bundok talaga yun. Oh, ang layo nun. 1 oras yun mula sa, ano to, 1.5 oras yata yun mula sa Davao City. As in, paanan ng bundok yun. Oh, sige, diretso. Mga mahirap, mga underprivileged na hindi maka-afford na mag-celebrate ng kanilang mga birthdays. So yan po ang Tapos alam mo ba na si Pastor Apollo Kibuloy daw ang gagawin niya, 'di ba? Lalabas yung mga show, yung ilaw, wow, ang ganda. Ganunan daw yung mga tao. Tapos si Pastor Apollo Kibuloy, lalabas lang daw siya para pakinggan yung ano, yung mga tao ng wow, ang galing. Ang ganda nung ano, ganyan. Yung gusto lang daw marinig ni Pastor Apollo Kibuloy yung ng mga tao doon sa mga ginawa niya. Masaya na daw siya noon. O every night daw, pagka final show, lalabas daw si Pastor para lang pakinggan yung mga and nung mga nandoon. Tapos nakadisguise siya para hindi siya makilala. Totoo yun, mga bossing. Totoo yun. Yung kwento ko na yun na nung narinig ko nga yun, sabi ko, yun lang talaga ang kaligayahan ni Pastor Apollo Kibuloy, yung makapag-hatid siya ng saya sa mga tao o sa mga hindi man miyembro ng simbahan niya, yung mapasaya niya, yung mga bata, makita niya na talagang tuwan-tuwa, yung mga nasa liblib na lugar, maka-experience ng ganun, yun talaga ang gusto ni Pastor Apollo Kibuloy. And enough na sa kanya. Kahit pagod na pagod yung mga workers, yung mga mascot doon, yung mga workers mismo, yung mga nagpe-perform, kahit anong pagod nila, basta nakapaghatid sila ng saya, walang karekla-reklamo, talagang napakahusay. Ganyan ang disiplina ng number 52, Pastor Apollo Kibuloy. Kaya sabi ko nga sa inyo, gusto nyong maganda Pilipinas, disiplinadong Pilipinas, number 52 sa Mayo. dahilan bakit may ACQ ICD yan. So yan po kasi may one time kasi yung mga scholars ni Pastor Napunta sa Hong Kong. Pinapunta sa Hong Kong, Disneyland. Nakita niya ang saya sa mga mukha ng mga bata na yon nung na-experience sila ang Hong Kong. Siyempre, isip ni Pastor, hindi niya madala ang lahat ng bata sa Hong Kong, di ba? So kaya dinalan niya na lang ang Disneyland sa Davao po. Nagsimula po sa Davao yan noong 2005. Pero hanggang simula noon, hindi lang sa Davao, iba't ibang mga cities din dito sa ating bansa at hindi lang dito sa bansa natin. Even nakita niyo po sa screen sa Africa. Yan po. At maraming At mga pang bansa. iba. Oo, sa Asia, even sa US, di ba? Europe. Yung sa Appalachian, di ba? Doon po may mga IPs din doon. Hindi na din po na-reach out ng kanilang ng kanilang gobyerno, pero tayo po pumunta doon, binigyan po ng mini library ni Pastor at saka ng tulong ni Pastor. At lalo-lalo na sa Africa, di ba nakakaiyak din yung sinabi nung bata, yung You came all the way from far just to give us this kind of help, di ba? yes, sabi niya, when I was hungry, you fed me. Oo, kasi ang layo-layo nga ni Pastor naman mula sa Africa. Pero siya pa yung pumunta doon, nagpadala ng tulong doon, nagpamigay ng mga pagkain, ng bagong school, di ba, para sa May kanila. daycare centers doon. Oh, at saka dinala pa sa sa mga rides, free rides, pinadisneyland, pina-experience sa kanila. Talagang ang heaven Disneyland. on earth sa mga Yeah. bata yung magana. Oo. Pero alam mo, Attorney K. Rafi, dun sa mga kabataan natin, na nakikita, nararamdaman nila yung kabaitan, yung generosity, yung pagiging philanthropist si Pastor. Marami din sa mga viewers natin ang nagde-desire na sana din daw makarating din sa kanila. Well, it's not enough kasi for every April na mapuntahan ang buong Pilipinas, But Pastor is not doing this para maging engrande ang kanyang birthday celebration. It's not for him. It's not for him. Let me remind the public na ginagawa ito ni Pastor because gusto ni Pastor ang bawat bata na hindi nakaka-celebrate ng sarili nilang birthday, they can experience it na kaya nila mag-celebrate ng engrandeng celebration. What is engrande? Yung mafe-feel ng bata yung abundance. There is abundance in food, abundance ng toys, all the smiles, the Yes, cheers. because Pastor wants it free. Free sa lahat eh. Yes. Binibigay niya itong mga pagkain, itong mga entertainment, yung Disneyland feels ng mga bata for free. At least once in their lives, mga kapartners, ma-experience din nila how it feels to be na
ma-celebrate yung birthday nila. Hindi birthday ni Pastor, birthday ng mga kabataan to. Because April 25 is International Children's Day. Yes. At Lagi I'd like natin to, sinasabi, sige, diba sa mga bata na Oo. kaarawan ninyo ito. Oo. Yes. I'd like to make it clear also, Attorney Kay, na itong Ministry to the Poor program si Pastor is not exclusive to Yes. KOGC. No? So, from dito sa KOGC, it expands also to mga communities din, lalo na dun sa mga destitute children, yung mga abandoned children. Ano mga ginagawa pa ni Pastor doon sa Children's Joy Foundation na recognized din ng government? Yes. So, may shelter pa yan. Meron silang Ministry of the Poor. Yan po yung mga foundation nila. Yan yung kanilang mga ayuda, pagtulong sa community kapag merong kalamidad. Yan yung mga rumiresponde. So imagine, sabi ko nga sa inyo, even before mag-aspire ito si Pastor Apollo Kibuloy to become senator, ginagawa na nila to. Way back, ginagawa na nila to. Marami na siyang pinapaaral, marami na siyang mga tinutulungan way back. Kaya nga sabi ko, napakaswerte natin dahil at last nag-decide na siya to get involved sa politics dito sa Pilipinas. Kasi nga naman, mga bossing, importante talaga na magkaroon tayo ng mga ganitong klase ng tao sa gobyerno. Importante yun. Kaya nga kung hindi ito si Pastor Apollo Kibuloy makakalusot, hindi natin siya tutulungan na matulungan tayo. Tayo tutulungan lang natin siya na manalo para matulungan niya tayo na kahit papaano magkaroon ng mga magagandang batas na maging kapaki-pakinabang para sa ating mga Pilipino. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.